welcome po sa inyo. Okay, maraming salamat po. Bago po ako magsimula ng ating topic ngayon, okay, medyo importante po ito, makinig lang muna. Mag-aano lang muna ako, acknowledgement. Maraming salamat sa lahat. Again, doon sa mga bumili na sa akin ng mga Lucky Charm, mga PO bracelet, PO necklace, at kung anik-anik pa, maraming salamat po. Available na po ang aking lahat ng mga Lucky Charms sa aking FB page, ang nag-iisang aking online store, which is Cosmic Gemstones, at matatagpuan po ito sa aking FB page. Just type Cosmic Gemstones, okay? And my name is Lincoln Eserio, or you can call me or text me at 0923-416-5082 for further inquiry. Okay, so ngayon, medyo mabilis lang po ito kasi nagsimula na ba ako magtinda ng mga bagong design ng mga piyaw necklace ko, at nagawan ko na rin po ito ng video explanation, or ina-introduce ko na po yung mga bago kong piyaw stone, okay? So ngayon, itong video na to, ito po yung full guidelines. Lahat po ng gusto nyong malaman regarding sa mga piyaw necklace like this, or itong jade, or itong lahat po sasabihin ko dito sa vlog na to, kung paano siya tamang isuot, kung saan siya dapat isuot, okay, ano ba yung mga bawal, and then ano ba yung tamang ritual, orasyon bago siya isuot. Lahat yan, makinig po kayo kasi yung mga napagbentahan ko na nag-PM sa akin, nanghihingi ng full guidelines. Gawa daw po ako ng video regarding po sa mga full guidelines, as in lahat-lahat, regarding po sa mga nakabili na sa akin ng mga piyaw necklace. Any kind of piyaw necklace. So, yung mga newest design ko is mga gawa po siya sa mga gemstone. Like this is my lucky stone. Since Year of the Pig po ako, ito po yung tiger eye. At meron din po akong suot na jade. Ito po yung pinaka best seller ko, ang jade. Ang sumunod naman po ay itong red agate na piyaw carvings, piyaw necklace. Okay, so simulan na po natin. Para po itong video na to, para doon sa mga nakabili na sa akin, kasi nga nangihingi sila ng guidelines. Ano ba, gusto nila ano yung full guidelines, lahat-lahat, kung paano to tamang isuot, ano ba yung mga orasyon bago siya isuot, saan siya pwede dalhin at hindi pwede isuot, kung saan-saan. Makinig po ng mabuti. At para din sa mga future na customer na bibili po sa akin nito, okay, ito po yung magsisilbi po ninyong full guidelines. Okay, so simulan na po natin. Kung kayo po may mga bagong piyaw na binili po sa akin, at alam naman po natin na lahat po ng mga bumibili sa akin ng mga Lucky Charms, lalo na ang mga piyaw, is idadaan ko po yan sa cleansing bowl and activation bell para sa ritual ng pag-activate po ito. And then inilalagay ko rin po siya sa selenite tower stone. May ilaw po ito, okay, nasa ilalim po yung ilaw niya, for energizing the charm. Okay, so lahat po ng mga charm na dumaan sa ritual ng pag-bless or activate, ito po yung mga full guidelines na dapat yung malaman. Lahat-lahat, yung mga orasyon bago siya dapat isuot, yung mga do's and don'ts, at yung tamang pagsuot nito, at kung saan po yung mga pwede at hindi pwedeng isuot na lugar. Okay, lahat ng yan, makinig lamang po. So simulan na po natin sa orasyon. Okay, yung tamang mag-wish po kasi kayo dito. Para lang po itong piyaw bracelet. Nagawan ko na po yung guidelines ng piyaw bracelet. So ito po, guidelines po ito. Pangkalahatan para sa mga bumili na sa akin ng mga piyaw necklace. Ayan po siya. Original gemstone. Original, authentic, kaya medyo may kamahalan po siya. And then this is all imported from Hong Kong. Okay, halimbawa bumili po ako ngayon ng bagong piyaw. Halimbawa, ito, piyaw necklace. Binuksan ko na siya sa box. Hindi mo siya pwedeng basta isusuot na lang. Meron ka pang simpleng ritual ng pag-wish. Okay? Nasabi ko na po ito dun sa video ko regarding sa piyaw bracelet. Ganito lamang po siya. Hahawakan nyo po siya, hindi nyo muna siya isusuot. And then, hihimas-himasin nyo. Okay? Himas-himas. Okay? And then make a wish. Kahit ilang wish po pwede. Once lang po itong gagawin na itong orasyon na to. Once. Okay, kahit ilang wish po. Okay, kailangan hihimas-himasin nyo si piyaw para malaman niya na kayo po yung kinikilala niyang master or yung kanyang owner. Okay, hihimas-himasin nyo. Mag-wish po kayo taimtim. Hindi pwede kayo magsalita. Taimtim hanggat maaari, taimtim. Kailangan ginagawa nyo po itong orasyon na to
sa tahimik na lugar. Bawal po yung nakabukas yung TV, bawal po yung may mga nakikinig, may mga tao. Kailangan nasa isang tahimik na lugar po kayo, and then mag-wish po kayo habang hinimas-himas nyo. Limbawa, ito, bagong bili ko, red agate. Himas-himasin ko. Then make a wish. And then after that, mag-i-amen po kayo. Amen. And then blow it for 3 times. Gagawa po kayo ng konting butas. 3, and then, yun na. Pwede nyo na siya isuot. Ganyan po. Okay, so, kahit ilang piyaw pwede po nyo isuot. 2, 3, wag lang pong 4. Okay? 1, 2, 3, 5, 6 yan, pwede. And so on and so forth. Wag lang pong 4 na piyaw. Okay po? So, any kind of gemstones will do. Lahat naman po yan ay suitable po sa inyo. Kailangan lang po talaga, what more important sa isang lucky charm, lalong-lalo sa mga piyaw, is maidaan po ito sa cleansing ball and activation bell under the name and birthday na kung sino man yung magsusuot po nito. Okay, so ano po yung mga do's and don'ts? Dadako na po tayo sa mga bawal. Okay, yung mga iba, alam na po ito. Uulitin ko na lang po for formality, for full guidelines lamang po para do sa mga bibili po sa akin ng mga piyaw. Okay, number 1, bawal ipahawa kahit kanino. Number 2, bawal isuot ng ibang tao. Number 3, bawal isuot kapag matutulog. Pero kung nasa kwarto ka lang at nagbabasa ka ng magazine, naglalaro ka, suot-suot mo siya, okay lang. Hanggat gising ka sa kwarto, okay lang. Wag mo lang na ikatutulog, tapos kailangan tulog ka, tapos suot mo to, bawal po yun. Pwede po kayong magkasakit. Okay? So, kailangan itago nyo lang po ito or ilabas nyo na lang po. Or kung hindi maiwasan sa kwarto or sa isang studio type lang po kayo, nandun na yung sala, nandun na yung kama, nandun na yung kitchen, ipasok nyo na lang po sa box or sa cabinet. Yun lang po yung pinaka-remedyo doon kung hindi talaga maiiwasan. Okay? And then, bawal din po hawakan ng ibang tao, bawal isuot ng ibang tao, bawal isuot kapag maliligo. Alam naman po natin, pag naliligo po tayo, may mga bula-bula, mga sabon-sabon, yun po yung parang pinakabawal kasi nga naritwalan na po ito gamit ang cleansing ball and activation bell. Bawal isuot kapag maliligo. Ngayon, may mga nagtatanong, paano pag nabasa ng ulan? Okay lang po, punasan nyo na lang po. Kahit sa damit, okay lang, punasan nyo. Yun lang naman po yung remedyo dun eh. Pag nabasa ng tubig, ng pawis, punasan nyo lang. Okay? Kasi bawal po din siya mabasa ng any kind of liquid substance. So, yun lang po yung magiging remedyo po ninyo. Pero pag bawal din po ito ipasuot sa ibang tao. Kapag sinuot po ito sa ibang tao, ang gagawin nyo, huhugasan nyo po sa running water, sa gripo. Okay? Huhugasan yung mga 2 to 3 minutes na nagaano yung gripo ng tubig or ibababad nyo po siya sa asin ng 15 to 30 minutes po kapag may taong nagsuot ng inyong mga piyaw. Okay? So, sana po nag-gets nyo po. And then, yung pinaka-last one, saan po ba yung mga pwedeng lugar at yung mga hindi pwedeng lugar? Actually, lahat po pwede. Pwede siya isuot sa mga libing, no, sa lamay, sa sementeryo, sa hospital, sa eskwelahan, sa bar, sa nightclub. Pwede po kahit sa mga sports center, sa mga video okehan, okay lang kahit saan, sa disco, saan pa ba? Sa simbahan, okay lang din po. Kahit sa simbahan, magsuot nyo lang to, okay lang po. Wala naman pong contradiction po yun. Ngayon, kung kayo po ay pupunta ng dagat, mga swimming, okay, I really do suggest na tanggalin nyo na lang po siya. Okay, kasi bawal nga talaga siya mabasa. Knowing magdadagat kayo, magsiswimming kayo. Okay, bawal din po. Okay, isa pang advice, tips. Kung kayo po ay kumakain, hindi, di ba, kumakain, may mga sauce ng ulam, sabaw ng ulam, natatalsikan, mga mantika. Bawal po yan dito. So, might as well, kung kayo po ay kakain ng tanghalian, ipasok nyo na lang po dito. Okay? Pasok nyo na lang po siya para maprotektahan, hindi siya mabasa ng sabaw, hindi siya mabasa ng ketchup, ng toyo, ng sausawan, ng mga sauce, ng ulam. Okay? So, yun po, ipapasok nyo na lang po siya. Ngayon, may nagtanong po sa akin, Lincoln, pwede po ba pag lalabas ako ng bahay, suot-suot ko siya pero nasa loob ng damit? Bawal po yun. Hindi po magiging effective. Hindi po maaano ang kanyang magic or ang kanyang power kapag laging nasa loob ng damit. Kailangan hanggat maaari,
nakalabas po siya para nag-gather po siya ng mga positive wealth. Humihigop po siya ng mga positive energy nang sa ganun maibigay po sa inyo ng inyong alagang piyaw ang swerte na nararapat sa kung sino man ang nagsusuot niya ito. Again, uulitin ko, bawal po siya laging nakaganyan. May mga nagtatanong sa akin kung pwede daw ba ganyan. No, cannot be. Dapat nakabuyang-yang ang piyaw. Okay? Pag may naghawak, punasan lamang po. Punasan lang ng punasan kahit sa tissue. Basta malinis. Sa malinis na tela, okay lang din po yon. Okay? And then isa pa po, kung kayo po sports, mahilig kayo sa sports, nagbabasketball, nagte-tennis, basta yung may kinalaman yung nagpapawis kayo, yung mga activity or nag-gym, huwag nyo na lang po ito isuot. Pag nagbabasketball kayo, nagte-tennis, nagbabadminton, nagta-track and field, yung mga laro-laro, yung mga sipa, kung ano-ano pa, tapos yung mga nagte-treadmill, yung mga nag-gym, huwag nyo na lang po ito isuot. Yan po yung pinaka-highly suggestion ko. Yung mga sports, yung mga nagpapawis kayo, huwag nyo na lang po ito isuot hanggat maaari. Ano? Kasi hindi talaga siya angkop. Okay? Ngayon, may mga nagtatanong pa, okay lang ba kahit hindi ko siya isuot sa bahay? Halimbawa, nasa bahay lang ako, hindi ko siya isusuot. Okay lang po. Pwede nyo po siya isabit sa bintana. Pwede nyo po siya isabit kahit saang sabitan po. Pwede po. Okay lang kahit hindi nyo siya isuot pag nasa bahay na kayo. Kasi ako minsan, pag nasa bahay po ako, hindi ko na siya sinusuot. Pero, I really high recommended or suggest, kapag lalabas kayo ng bahay, kailangan suot-suot nyo po ito. Kasi, ang piyaw, lagi ko itong inuulit, hindi lang po siya money catcher, hindi lang siya nag-a-attract ng prosperity, abundance, and wealth luck, protection din po ito sa mga misfortune, sa mga kamalasan, sa mga aksidente at sa mga sakit, at sa kung anik-anik pang mga malas, protection din po ito sa mga negative entity or yung mga hindi natin nakikitang elemento, yung mga masasamang elemento sa paligid natin. Protection po ito. Kaya nga hanggat maaari, laging nasa labas. Wag pong isusuksok ng ganyan. Bumili pa kayo ng piyaw necklace kung laging nakatago. Diba? Kailangan labas lang yan. Labas. Kahit 3 piyaw, pwede. Halimbawa, may 2 akong piyaw necklace, tapos may bracelet ako, may bracelet. So, 1 plus 2, tapos another piyaw bracelet, and then another piyaw bracelet na single head. So, 1, 2, 3, 4. Yun po yung bawal. Okay? Pero, kung meron akong double head dito, double na piyaw, halimbawa, meron ako suot ng black obsidian, double head, 2 plus 1 plus 1 plus 4, tapos meron pa akong isang suot na single head, pwede po yun. So, that will be computed as 5-headed. 1, 2, tapos may double head, 4, and then plus single head, 5. Pwede po yun. So, sana po, nag-gets nyo po yung ibig kong sabihin. Okay? So, sana po, magsilbi po itong guidelines. I-upload ko po ito sa aking FB page, sa aking YouTube channel, at sa lahat po ng mga bibili sa akin ng mga piyaw necklace, ang available na po, medyo maganda po ito. May kalakihan po ito compared sa dati kong binibili na piyaw na medyo maliliit. Ito medyo may kalakihan at makakapal po ito. High quality po ito. Okay? Ito po yung magsisilbing guidelines po ninyo. Ito po yung isasend ko sa inyo. Every time na hihingi na po kayo ng full guidelines doon sa mga bibili sa akin ng mga piyaw, particularly mga piyaw necklace. So yun lamang po, kung kayo po ay gusto mag-inquire sa aking FB page, mag-message lamang po kayo sa aking messenger via Cosmic Gemstones. Just type Cosmic Gemstones at ako po pula si Lincoln Eserio. Or you can call me sa aking cellphone number at 0923-416-5082, or you can call my landline at 833-26194. So yun lamang po. Again, maraming salamat doon sa mga nagtiwala sa akin, sa mga bumili sa akin Lucky Charms. Particularly mga sutra ring, sutra bracelet, piyaw ring, money wealth ring, ano ba? Ang dami pa. Nakalimutan ko na iba. Basta ang dami kong items na sa FB page na po, Cosmic Gemstones. Again, this is Lincoln Eserio. Sana po ay may natutunan po kayo dito po sa aking full guidelines regarding po sa mga piyaw necklace. Thank you so much and till the next video. Bye!